Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-50th day ng ating sharing ng devotion video. And nakakatawa, ayan, 50 days na tayo nagagawa ng ating devotion video. So, bago po ang lahat, wag po natin kakalimutan na manalangin sa ating Diyos para sa pagpapasalamat sa buong araw na sinamahan tayo ng Diyos sa ating trabaho at mga ginawa natin para sa buong araw at para gabayan ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami muli, Panginoon, para magpasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal at paggabay sa amin, sa lakas, Panginoon, at mga pagpapala na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat din po sa kaligtasan, Panginoon, at sa laging paggabay at pagbibigay sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, upang sa pag-aaral namin ito ay laging hindi lamang sa araw-araw na napapakinggan ito ng mga nakakapakinig, Panginoon. Pagkus, Panginoon, ay unti-unti na nagkakaroon ito ng pagtimo sa kanilang isip at puso, Panginoon, upang magkaroon din sila ng lakas ng loob na magawa ang inyong pinagagawa na misyon na ito, Panginoon, na maipangalat sa maraming tao, Panginoon, ang Ebanghelyo tungkol sa kaligtasan, sa pagmamahal at sa kabutihan niyo sa aming Panginoon na lahat ng mga tao, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na laging kayo ang maitataas namin, Panginoon, at hindi ang aming sarili, Panginoon, at ang tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus upang tubusin kami sa lahat ng aming karumihan at pagkakasala, Panginoon. Salamat po sa inyong ginawa para sa amin, Panginoon, at naway lagi namin maipagpatuloy ang pag-aaral na ito upang kami ay lumago spiritually, emotionally, and lahat ng mga pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, pagod man ito, hirap, problema, Panginoon, o sakit, ay magkakaroon ng kasagutan at kagalingan ang bawat isa. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng buktong na anak na si Jesus. Amen. So, nandito na po tayo sa Lucas 18:13. Ayan, malapit na natin matapos yung devotion notebook ko na to. Tapos may susunod na tayo. So, last one page bukas. Samantala, ang maniningil ng buwis naman ay nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." Message: kabaligtaran sa pagmamayabang na panalangin ng Pariseo, ang maniningil daw ng buwis ay nakatayo sa malayo, ni hindi daw ito makatingin sa langit at dinadagukan ang kanyang dibdib. Nakikiusap ito sa Diyos na maawa o mahabag sa kanya na isang makasalanan. Application: ito ang masasabi natin na tunay na panalangin dahil mapagpakumbaba. Dahil aminado siya sa sarili niya na siya ay makasalanan. Nahiya siya at pakiramdam niya ay di nararapat lumapit sa Diyos. Makikita din na humihingi ng grasya, habag at pagpapatawad sa Diyos ang maniningil ng buwis na ito, at para maibsan o mabawasan ang sobrang bigat sa kalooban niya, ay dinadagukan niya ang dibdib niya at siguradong umiiyak ito at sobrang nagmamakaawa sa Diyos. So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, 'di ba? Yun na nga, makikita niyo na yung clear na kaibahan ng panalangin ng Pariseo na una nating nabanggit at panalangin ng maniningil ng buwis. So, kung ang isa ay nagmamayabang, ang isa naman ay nagpapakumbaba or humble, 'di ba? Na kung saan na talagang aminado siya na, "Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan." And di ba ganun kasi tayo, kapag may kasalanan tayo sa Diyos man o sa tao, di ba, parang mahihiya tayo na lumapit, na kumbaga parang sobrang sama ko, parang di ako karapat dapat tumarap sa kanya kasi nga malinis siya, tapos siya yung pinagkasalaan ko, di ba? Kaya mostly yung karamihan sa atin, pag may kasalanan, halimbawa sa kapamilya mo, yung sa malapit sa'yo, ang gagawin ng iba, tinatago na lang to, hindi na lang aaminin kasi nga natatakot na baka mapagalitan, baka maparusahan, baka ipakulong, kung syempre medyo matindi yung nagawa niyang kasalanan, di ba?
Pero, ayan, at siguro sa sobrang bigat ng dibdib niya, 'di ba? Ganun kasi tayo, kumbaga, parang sa sobrang bigat ng dibdib niya, talagang ang ginagawa niya is ginaganyan niyo, talagang dinadagukan niya daw. Yung parang, abay, makasalanan talaga ako, sobrang sama ako, hindi ako karapat dapat, yung kumbaga siguro para sa kanya, yung puso niya dahil madumi dahil sa pagkakagawa niya ng kasalanan, is para sa kanya ay dapat lang na saktan niya yung sarili niyang katawan dahil nga makasalanan siya. Pero dahil lilinis na tayo ng Diyos, especially kapag tinanggap mo na ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, at malinaw na para sa iyo yung magandang relasyon nyo ng Diyos, na kung saan ay makakalapit na tayo agad at directly sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ng taimtim at nanggagaling sa ating puso dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Wait lang po. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, na tinubos nga tayo sa kasalanan, di ba? Kung saan nagkaroon ng tulay para yung naputol na pagiging close natin sa ating Panginoong Diyos ay maging close ulit, di ba? Kasi kagaya halimbawa sa buhay natin, di ba? Kapag halimbawa may ka-close ka or sobrang malapit ka, tapos nagkaroon kayo ng away, halimbawa nagkasala ka sa kanya or siya nagkasala sa iyo, di ba? Ang mangyayari sa inyo, parang mag-iiwasan na lang kayo, parang ayaw nyo na magkita or magkasama, di ba? Pero ang ginawa ng ating Panginoong Yesus nung mapalayo nga tayo sa ating Panginoong Diyos dahil sa kasalanan, is siya yung naging daan para mag-ugnay ulit or maging close ulit tayo sa ating Panginoong Diyos, na kung saan, di ba, kapag may mga prayer tayo, ayan, ang ating Panginoong Yesus yung nag-i-intercede or ang nagsisilbing high priest natin, na parang kumbaga yun nga, di ba, attorney natin siya. Tapos ang ating Panginoong Diyos, ang Diyos Ama, ang hukom or judge, di ba? Parang sasabihin na, Ama or Abba Father, tuparin mo na yung kahilingan nitong anak mo na ito, ba? O gagawin ko na example sa sarili ko, tuparin mo na ang kahilingan nitong si Len, lalo na kung para sa makakabuti to sa kanya at makakatulong pa siya sa kanyang kapwa, di ba? Para mas marami ang makakilala sa inyo or mas marami yung matulungan niya para sa mga pangangailangan nito, di ba? So, ang Diyos naman, syempre, kahit pilitin natin siya, pero ang tawag dito, sa tingin niya is hindi makakabuti sa'yo kapag ibinigay niya sa'yo, is tanggapin na lang natin, maging masaya pa rin tayo sa kabila ng hindi natupad halimbawa ang mga hiniling natin or pinag-pray natin sa Diyos, di ba? Kasi lagi natin iisipin na mas alam ng Diyos kung ano yung mas makakabuti sa atin. Dahil baka mamaya, pag biglang ibinigay sa atin, yung papala yung maging dahilan ng kapahamakan mo o mapapalayo ka sa Diyos, di ba? Kaya minsan, it's a matter of acceptance. Natanggapin natin kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Diyos, kung ano yung sitwasyon natin, nagdadaan man tayo sa mga problema o pagsubok sa buhay, di ba? Pero mananatili pa rin yung trust at pananalig natin sa Diyos na may mas maganda siyang plano para sa atin. And hindi naman mangyayari ang lahat ng bagay kung hindi kalooban ng Diyos sa buhay natin. So, kagaya dito, manatili lamang tayo na humble, na kung saan, kung halimbawa tayo ay magtagumpay, may ma-achieve tayo, or umasenso tayo, halimbawa, yumaman tayo, or nakapagtapos ng pag-aaral, nadagdagan yung mga kaalaman or wisdom and knowledge na nasa iyo, di ba? Pero wag mo tong gagamitin yung kung ano ang meron ka para mang-api ng kapwa mo. Lalong higit dapat kapag pinagpala ka or binless ka ni Lord, mas lalong higit na magpasalamat ka sa Diyos, kasi for sure naman lahat ng magagandang bagay ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos at ibinibigay sa atin ng Diyos, di ba? Kumbaga ang kasamaan or hindi magagandang mga bagay ay hindi yan kalooban ng Diyos sa atin, kasi ang kalooban talaga ng Diyos sa atin at gusto niya lagi tayong masaya, lagi tayong payapa, wala tayong
masyado iniisip ng mga problema, 'di ba? Yung kumbaga kaya mong matulog ng mahimbing, or hindi ka laging umiiyak, or laging hindi ka mapakali, or nawawala ka sa sarili mo, 'di ba? Or lutang ka, ganyan. Talagang ang best na plano talaga sa atin ni Lord is maging masaya tayo. Yung kumbaga, habi nga ay mamuhay tayo, live life to the fullest. Na kumbaga, habang nabubuhay tayo dito, ma-enjoy natin yung buhay natin, yung fellowship natin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga ka-churchmate natin, mga kaibigan, diba? And para mas marami pa tayo, halimbawa, sa bawat mga makikilala natin, di ba? Pwede nating i-share yung gospel tungkol sa ating Panginoong Hesus at sa ating Panginoong Diyos, na kung saan ay ang Panginoon lang natin na makapagbibigay sa atin ng kaligtasan, pagmamahal na walang kapantay, at kapayapaan na matatamasa natin kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus sa ating puso at sa ating isip. Na kumbaga, hayaan lang natin na ang Diyos ang maghari sa atin, upang kung halimbawa meron kang mga pag-uugali na nais mong mabago, ayan, syempre, kayo lang ng Diyos ang mag-uusap dyan, or magkakaroon ng covenant, na kumbaga, kung ipinangako mo sa ating Panginoong Diyos, sa pagtanggap mo sa kanyang anak na si Jesus, ay babaguhin mo na yung mga pag-uugali mo, or pag-iisip na mga masama, at gagawin mo na itong from glory to glory. Ay syempre, yan ay ikalulugod ng ating Panginoong Diyos. And syempre, unang-una sa lahat ay pagsisihan natin ang ating kasalanan, isuko natin ito sa Diyos, na upang matulungan niya tayo para sa pagbabago natin. Dahil hindi tayo mapagbabago ng mga tao, tangi ang Diyos lamang, at ikaw mismo sa sarili mo ang magdedesisyon kung gusto mong mabago yung mga masasama na ugali or mga ginagawa mo. Ayan. So, the decision is up to you kung ikaw ba ay magiging masaya o malungkot sa buhay, or mananatili kang nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga pagdadaanan mo, mabuti man o hindi mabuti ang nangyayari. So, ayan, manatili lang po tayo lagi na humble, and magpasakop sa ating sa ating Panginoong Diyos ang ating ang ating puso at ang ating isip, upang ang magagawa natin ay mga ikinalulugod ng ating Panginoong Diyos. So, ayan, hanggang dyan na lamang po, at ako'y magpapaalam na sa pamamagitan ng ating closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po, Panginoon, na tinitinan ninyo, Paginoon, kung kami ba ay nagiging mayabang o kami ba ay nagpapakumbaba, Panginoon. Ngunit nawa, Panginoon, ang makita nyo sa amin ay aming kababaang loob, Panginoon, at ang kapakumbabaan nawa at humbleness ang mga ibabaw sa amin, Panginoon, at huwag ang pagiging arrogant o pagiging mayabang, Panginoon, na kung saan, Panginoon, alam namin na ang pagiging mayabang, Panginoon, or pagiging arrogante, Panginoon, ay hindi magdudulot ng maganda sa amin at sa pakikipagkapwa namin, Panginoon. Bagkus ito pa ay maaaring magdulot ng gulo, Panginoon, ng problema, Panginoon, na maaaring ikapahamak ng bawat isa sa amin, Panginoon. Subalit kung kami ay mananatiling nagpapakumbaba, Panginoon, at makikita ng mga tao, Panginoon, na sa aming kapakumbabaan ay suma sa amin ang inyong Espiritu, Panginoon, at makikita sa buhay namin, Panginoon, ang buhay na ipinakita at ginawang example ng inyong anak na si Jesus, upang aming pamarisan at gawin din sa aming kapwa dito habang kami ay nabubuhay sa mundo, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sa oras na ipinagkakalab niyo, Panginoon, upang kami ay makapagpahinga, makatulog ng maayos, Panginoon, at makapagbulay-bulay ng inyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay nagdudulot ito ng karunungan sa bawat makakapakinig, Panginoon, at nawa sa mga moment na ito, Panginoon, ay nare-realize na nila sa bawat puso at isip nila, Panginoon, na kailangan nila kayo, Panginoon, sa kanilang buhay, dahil kung hindi sila mananalig at tatanggap sa inyo, Panginoon, ay walang magiging magandang direksyon ang kanilang buhay, Panginoon. Subalit sa inyo, Panginoon, magdanas man kami ng mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon, ay mananatili pa rin kaming payapa at masaya, Panginoon, sapagkat binibigyan niyo pa kami
ng bawat hininga at buhay sa bawat araw, Panginoon, upang gumawa kami ng mabuti, Panginoon, na parang ginagawa din namin sa inyo, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon, at lalong higit, Panginoon, na makapag-aral kami ng inyong mga salita at maisabuhay namin ito para matulungan din ng kapwa namin na mabuhay, magkaroon ng pag-asa, Panginoon, at maging maibigin at mabuti sa lahat ng kanyang makakasalamuha or makakausap, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-iingat, sa mga answered prayer, Panginoon, at sa mga hindi pa dumarating na mga panalangin, pero kinay-claim na namin, Panginoon, na natanggap at na-receive na namin, Panginoon, in advance. Dahil kayo ay mabuting Diyos, Panginoon, na nakakaalam kung ano ang mabuti para sa amin at sa aming kapwa, Panginoon. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa lahat and God bless. Bye!